Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautusang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagpapatayo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Ciro, Dario at Artaherses at nayari noong 3 ng Adar, 6 na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ang nagpatay ng korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya and welcome muli sa SND, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ayon sa Ebanghelyo at ganitong ating refleksyon, tayo po mahilig sa mga family reunion. At hindi lamang yung immediate family, kundi yung extended family at kuminsan pa nga ay mga clan, yung mga pangkalahatang, halimbawa, Reyes clan, yan, Domingo clan, yan, and so on. Nagkakatipon-tipon yan at masaya. Bakit? Sapagkat marami. Yan. Kuminsan, ilang araw yung reunion ng clan reunion na yan. Yung iba pa nga galing sa abroad para makaisa sa clan reunion. Bakit ko nabanggit ito? Sa Ebanghelyo, dumating si Mama Mary kasama yung mga kamag-anak ni Jesus upang dalawin si Jesus. Subalit nung sinabi
kay Jesus, nandyan ang mama mo, nandyan ang mga kamag-anak mo. Ang sabi ng Panginoon ay, sino ba ang aking ina, ang aking ama? Sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking mga kamag-anak? Kayong lahat, ang lahat ng marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, yan ang aking magulang, yan ang aking kamag-anak, yan ang aking mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi ng iba, init sa puwera ni Jesus ang sarili niyang ina, ang sarili niyang mga relatives. Ay, hindi po. Hindi pwedeng gawin ng Panginoon yan. Sapagkat si Jesus mismo, bilang Diyos ang nagbigay ng kautusan, honor your father and your mother. At kailanman ay hindi niya yuyurakan ang damdamin ng kanyang ina. Lalo niyang irerespeto ang kanyang ina, si Mama Mary. Ang kahulugan ng ginawa ni Jesus ay pinalawak niya ang mga pamilya ng Diyos. Pinarami niya ang pamilya, mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay marunong sumunod sa kalooban ng Ama, kabahagi ka niya ng pamilya ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong mainggit. Ang Panginoon may mga pinsan, ang Panginoon may mga kamag-anak, mabuti pa sila. Huwag tayong mainggit sapagkat tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo ay inangkin niya bilang mga kapatid sa pananampalataya at mga kapatid sapagkat anak ng Diyos. We are children of God. At yan ang nangyari sa atin nung tayo binyagan, kumpilan. We became children of God at mananatili tayong mga anak ng Diyos habang tayo nabubuhay na tapat sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sumusunod sa Kanyang mga utos, nagmamahal sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, at nagpapakita rin ng kagandahang loob sa ating kapwa. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mapalad tayo sapagkat tayo ay kamag-anak ni Jesus, sapagkat tayo ay mga kapatid ni Jesus sa ilalim ng iisang Ama. We are children of God, now, tomorrow, always, and forever. Purihin at pasalamatan ang puong may kapal, ang Diyos na ating Ama at si Kristo Jesus na ating kapatid, dito sa buhay na ito at sa kabila magpasawalang hanggan. Amen.